Hello, magandang oras po sa inyo, araw ng linggo at sana'y nakapagsimba na kayo, physical o online. Have a blessed Sunday po sa inyong lahat. Alam po ninyo, patuloy na binabagabag ng mga problema sa korupsyon ng ating bansang Pilipinas kung kaya't tayo pong mga taong bayan, kailangan pong makibahagi tayo. Magbigay tayo ng ating saloobin tungkol po dito sa lumalala na issue ng korupsyon sa ating bansa. Maraming nag-iikot, maraming natutuklasan na mga ghost projects, mga kaibigan at mga proyektong naitayo nga pero substandard. Maganda rin yung ginagawa ng kasalukuyan pong nakaupo na kalihim ng DPWH, itong si Secretary Vince Dizon, dahil tigasin yung kanyang dating. Palaban, mga kaibigan, yun ang kailangan nating leader para magbago. Magbago yung takbo ng ating bansa. Hindi yung lalamya-lamya, mga kaibigan. Alam niyo naman kung sino yung very weak na nakaupo ngayon sa atin, nakaupo sa ating bansa. Dapat tularan niya itong si Secretary Vince Dizon, na kulang na lang talaga mumurahin niya, mga kaibigan, yung mga contractors na natuklasan niya na meron silang ghost project at mga substandard. Ang pinakahuling issue ng korupsyon, ito, kaibigan ko to, itong si Mike Abe. Yun pong senior anchor nila dyan sa PTV4, isa pong government TV station, yung PTV4, mga kaibigan, nag-a-anchor siya dyan. Kaibigan ko siya kasi magkasama kaming nag-cover ng Congress noong panahong 1998 hanggang 2004. Nasa ibang istasyon ako, nasa ibang istasyon siya. Kaya naging magkaibigan kami, although nito mga bandang huli, siyempre magkaiba yung aming sinusuportaan, Pero siya yung nagbunyag on air mismo sa kanyang programa dyan sa PTV, yung Mike Abe Live. Ibinulgar niya yung mga nakita niyang korupsyon dyan sa PTV4. Lahat, mga kaibigan, ng ahensya ng pamahalaan, halos lahat na. Meron pong nauungkat na bubunyag na korupsyon. So yan po ay patunay na sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon po na ito, lalong lumala, mga kaibigan. Lumala as in malala yung korupsyon, mga kaibigan. Bakit kaya niya hindi pakialaman yung mga congressman, mga kaibigan, mga congressman na sila po yung nagsisingit, yung mga budget insertions, mga kaibigan, para magkaroon po ng project ang kanilang mga distrito. Pero sabi ng marami, sila din yung nag-a-appoint ng mga district engineers, mga kaibigan, sa kanilang mga distrito. Siyempre, may certain porsyento silang nakukuha dyan. Ano pa nga ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, mga kaibigan? Bukod nga po dyan, bago natin ituloy yan, mga kaibigan, bago dyan sa ibinunyag ng kanilang anchor sa kanyang live program, dyan po naman sa PTV4, na korupsyon, dyan po naman sa istasyon ng pamahalaan, yung PTV. Kabilang sa mga ibinunyag ni Mike dyan, hindi daw nabibigyan ng tamang sahod yung mga empleyado dyan, Yung mga ipinangakong allowances sa kanilang mga anchors, mga reporters, hindi rin na ibigay. Ibig sabihin, sa media parlance, mga kaibigan, si Mike Abe ay binukulan. Binukulan ng kanyang boss. Sino ba ang boss niya dyan? Kilala natin kung sino ang boss niya. Hindi na ibigay sa kanila yung allowances, yung kondisyon ng kanilang facilities, dyan sa kanilang building. Wala daw aircon, tumutulo. Naku po, ganyan ba ang kondisyon ng isang matinong tanggapan ng pamahalaan? Hindi. Dapat
taga-disseminate yan ng impormasyon na galing sa gobyerno eh. Kailangan pagandahin mo. Wala din daw aircon minsan. Kaya mainit sa kanilang mga kwarto. Paano kapag mainit ang panahon at ikaw ay nakaupo dun sa booth, mga kaibigan? Di wala talaga. So ibig sabihin, napakalala ng korupsyon sa kasalukuyang pamahalaan. Bukod po dyan sa binanggit ng kanilang angkor, meron ding korupsyon na nababanggit sa isa pang ahensya ng kasalukuyang pamahalaan. Yun po namang Department of Health, mga kaibigan. Naalala nyo na 6 na opisyal ng Department of Health, ito'y sa pangunguna ng kasalukuyang kalihim ng naturang ahensya, itong si Ted Herbosa, kinakailangan daw hong masuspinde sa lalong madaling panahon dahil po naman sa issue pa rin ng korupsyon, mga kaibigan. Ito'y base dun sa pahayag po naman ng grupong Alliance of Health Workers, kung saan naghahain ho sila ng kaso dyan po naman sa tanggapan ng ombudsman, yung naturang grupo, dahil po naman sa umano'y maanumalyang alokasyon ng government-procured na psychiatric medications na nagkakahalaga ng 44.6 million sa Rotary Club of Quezon City. Bakit naibigay sa Rotary Club of Quezon City? Pinondohan ito ng gobyerno. So iyan ho, mga kaibigan, ang isa sa mga korupsyon pa na nauungkat dito sa kasalukuyang pamahalaan. Unang-una, itong flood control projects. Ang isang lumutang ngayon, yung ibinunyag ng kanilang angkor dyan sa PTV4 na korupsyon, dyan po naman sa government-owned television network. At ito nga, itong isa pa, itong si Ted Herbosa ng Department of Health, mga kaibigan. Itong mga opisyal na nasa likod po ng mga corruption issues po na ito, dapat po silang mapanagot, mga kaibigan. Ang problema po na nasisilip natin kay BBM, kailangan matigas talaga siya. Yun ho yung hinihiling natin noon pa Si dating Pangulong Rodrigo Duterte live sa telebisyon, mga kaibigan, pinapangalanan niya yung mga congressman na ito sangkot sa maanumalyang project, mga pork barrel. Pinangalanan niya live on television. Yan ang kailangan natin kay Bongbong Marcos sa mga panahon na ito, mga kaibigan. Parang mas matapang pa yung kanyang itinalagang bagong DPWH Secretary kaysa sa kanya. At alam niyo ba, merong lalabas, mga kaibigan, alam niyo yung regular na programa niya, mga kaibigan, sa telebisyon. Itong si BBM, kung saan ay ini-interview siya ng mga media personalities dyan sa Pilipinas. Meron siyang bago, parang vlog. Meron siyang bago na in-interview siya ng isang media personality. Parang naiiyak siya. Napansin na ang crewman na parang naiiyak siya habang kinakausap niya si BBM tungkol pa rin dito sa naglalabas ang mga korupsyon sa ating bansa. Tinanong niya, "Are you teary-eyed?" Parang, ba't ka naiiyak? Parang naiiyak daw si Marcos doon sa dami at matinding korupsyon na natutuklasan sa Pilipinas sa kasalukuyan. Kung siya ang Pangulo na sa kanya lahat po ang kapangyarihan, mga kaibigan, yung tungkol sa budget na nasilip na naman dyan sa Senado, na meron naman pong tangkang mga pagsisingit ng kung ano-ano yung proyekto, ito yung iniiyakan ni BBM, mga kaibigan. Huwag ka nang umiyak, Mr. President. Gamitin mo yung iyong kapangyarihan, maging tigasin ka. Yung mga sinusumitan namang budget, pwede namang ibito yan.
bakit yung controversial at pinakakurap na budget ng 2025, alam mo pala ng punong-puno ng korupsyon yung budget na yan, bakit mo pinirmahan? Bakit mo nilagdaan para maging General Appropriations Act of 2025? Alam mo naman pala yon. Ngayon, yung sinabi ko nga na umiyak ka dun sa pinakahuling vlog mo, kasama ang isang media personality, naiiyak ka dahil sa mga korupsyong natutuklasan sa Pilipinas sa ilalim ng iyong administrasyon, abay, anong gagawin mo? Gamitin mo yung kapangyarihan mo bilang presidente. Pwede mo namang ibito ang mga yan Pwede mong ibito bago pa pakinabangan ng mga buwaya na galing kung saan-saan galing kasapakat ng mga contractors. So abangan natin mga kaibigan po ang iba pang mga matutuklasan sigurado na mga korupsyon sa ating pamahalaan sa susunod na mga kabanata. Bukas pala, Lunes. Ang alam ko magre-resume uli yung hearing ng Senado tungkol pa rin dito sa flood control projects controversy. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang Kape at Balita program sa YouTube channel ng Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po, maligayang maligaya na tayo. Bye for now mga kaibigan!